technology journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Oy, Biyernes na tayo ngayon. Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng mga Pilipinong nakatutok sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Ikalabinwalo tayo ng July 2025. Sa ulo ng ating mga balita, ilan pang sako ng buto at buhangin nakuha sa Taal Lake, kinumpirmang butungan ng tao. First Lady Lisa Reneta Marcos hindi nagpatinag sa kritisismo, tuloy lamang sa trabaho. Leader ng Kamara pinuri ang pagkakaresto sa killer ng isa nilang opisyal. Tuition pay sa 18 pribadong colleges at universidad sa Western Visayas tataas ng halos 7%. Taal Volcano nakaranas ng panibagong pre-anti-corruption. Bagyong Krising napanatili ang lakas. 21 lugar nasa ilalim ngayon ng signal number 1. Ilang LGU sa Metro Manila at Luzon nagsuspindi na ng klase. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating balita, napanatili ng Bagyong Krising ang kanyang lakas habang dumami pa mga lugar sa Luzon na nasa ilalim ng signal number 1. Huling namataan ng pag-asa ang bagyo sa layong 350 km east ng Kasiguran, Aurora. Taglay ang lakas na hangin umabot ng 55 km bawat oras malapit sa gitna. Magbugso umabot naman ng 70 km bawat oras. 21 lugar sa Luzon ang nakataas ngayon ang signal number 1. Kinabibilangan ng Batanes, Cagayan, kasama po ang Babuyan Island, Isabela, Apayao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, La Union, Quirino, northern portion ng Aurora. Partikular na ang mga bayan ng Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Dipaculao, Baler at Maria Aurora. Kasama rin sa sakop ng signal number 1 ang Nueva Vizcaya, ang northern portion ng Pangasinan, northern portion ng Nueva Ecija. Ito yung mga bayan ng Karanglan at Bantabangan, Polillo Island, Camarines Norte at northeastern portion ng Camarines Sur. Ito yung mga bayan ng Karamuan, Garcia Turena, Lagonoy, San Jose, Presentacion, Tinambak, Siruma, Goa sa Camarines Sur. Ayon sa Pag-asa, kumikilos ang bagyo northwestward sa bilis na 15 km bawat oras. Patuloy na kumikilos na katulad ng direksyon sa nakalipas na 24 oras. Inaasahang maglalandfall ang Bagyong Krising sa mainland Cagayan o Babuyan Island mamayang hapon o gabi. Tinabi ng Pag-asa, posibleng lumakas pa at maging tropical storm si Krising ngayong umaga at iakyat din sa severe tropical storm category sa umaga o hapon ng Sabado bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Ingat po tayo. Kanselado na ang klase ngayong araw, July 18 sa mga sumusunod na lugar. Dulot naman ng Bagyong Krising at Habagat. National Capital Region. Ibig sabihin po lahat ng mga eskwela ngayong araw na ito walang pasok, public and private. Ito pala, hindi naman pala lahat. Ano lang, ito yung mga sumusunod na mga lugar. Las Piñas City, Malabon, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Muntinlupa, Caloocan, Parañaque, Pasay, Taguig. Pero sa Taguig, face-to-face classes, kindergarten to grade 12. Valenzuela City, kindergarten to senior high school. Ayun, hindi kasama ang Quezon City. Ayun, o nga naman. Hindi naman kalakasan ang pagulang ngayon. Calabarzon, public and private. Ito yung mga sumusunod na mga lugar. Las Piñas City, Malabon, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Parañaque, Pasay, Taguig. Pero sa Taguig, face-to-face classes, kindergarten to grade 12. Valenzuela City, kindergarten to senior high school. Ayun, o nga naman. Hindi naman kalakasan ang pagulang ngayon.
sakop nito Cavite Province O levels, Rizal Province O levels, Batangas Province, Laguna preschool to high school lamang, Quezon preschool to senior high school. Sa Region 1 para ito sa mga public and private, Ilocos Norte all levels kasama ang mga government offices, Ilocos Sur all levels kasama din po mga government offices, Puso Rubio Pangasinan all levels, Dagupan City, Alaminos all levels yan, Labrador Pangasinan kinder to grade 12, San Jacinto Pangasinan all levels, Umingan all levels, sa Bangar La Union all levels, sa Region 3 Bulacan ang Ubando O levels walang pasok, San Jose del Monte kinder hanggang senior high school. Sa Nueva Ecija walang pasok ang Talavera preschool to senior high school. Sa Region 4B Occidental Mindoro ang nagdeklara pa namang Magsaysay O levels public and private. Sa Region 5 Camarines Norte, Daet, no face-to-face classes, preschool to senior high school, at Binsons, preschool to senior high school. Sa Region 6, ang lalawigan ng Antique, kinabibilangan ng bayan ng Belison, preschool to senior high school, Hamtik, no face-to-face classes for preschool to senior high school, at sa Valderrama, preschool to senior high school. Sa Region 7, sa Cebu City, all public schools, wala. Lapu-Lapu City, all public schools. Mandaue City, all levels public and private. Minglanilla, all levels public and private. Naga City, all levels public. San Fernando, all levels public and private. At Talisay City, all public schools. Sa Cordillera Administrative Region, Benguet, Baguio City Preschool to Senior High School. Negros Occidental naman, all levels public and private. Partikular na sa mga bayan ng Binalbagan, Calatrava, Sipalay City at Talisay City. Sa Negros Oriental, yung Talisay, no face-to-face classes, all levels public and private, at Siquijor Province, all levels public and private. Ilan namang yan yung mga nagdeklara na ng suspensyon ng klase. Ayan Si Bagyong Crising ay isa ng tropical storm. Ito po ay may international name na WIPA. Magandang umaga, Pilipinas! Pinatitiyak naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang agandang pagresponde ng mga ahensya ng pamahalaan sa harap ng inaasahang epekto ng Bagyong Crising at hanging habagat. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, una nang nagtaas ng alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa agarang pagresponde kung kinakailangan. Nagsagawa na rin na niya ang mga ahensya ng pre-disaster risk assessment kasabay ng pag-activate sa Virtual Emergency Operation Center. Pinatitiyak din ng Palasyo sa Pag-asa na patuloy ang paglalabas ng mga update o mga report para sa kaalaman ng publiko lalong-lalo na sa mga apektadong lugar. Nawawala si Yusek Clara. Tiniyak naman ang Department of Agriculture. Sige, go ahead. At pagbibigay po ng mga advisories sa mga stakeholders, sa ating mga kababayan. Pati po dito ang DOST, Pag-asa, ganoon din po. May continuous weather monitoring and provisions of weather updates to all stakeholders. Pati po ang DILG, ang DSWD ay naka-alerta na po. Tiniyak naman ang Department of Agriculture na mahigpit nila ang binabantayan ng mga posibleng epekto ng Bagyong Crising at habagat sa sektor ng agrikultura. Ito ay upang mabilis na matulungan ang mga magsasakang maapektuhan ng kalamidad. Sinabi ng Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Nel de Mesa, nakastandby na ang bumper stock ng mga binhi at mga pataba sa kanilang mga regional field office. Siniguro nito na mabibigyan ng tulong pinansyal ang mga magsasaka at mangingisda na maapektuhan ng masamang panahon. Kasama ito ng panawagan sa mga magsasaka na anihin na ang mga pananim na maaaring anihin. Ayusin na rin ang mga drainage ng irrigation system upang maiwasan ang mga pagbaha. Paalala naman ni Demesa sa mga mangingisda hanggat maaari, huwag nang pumalaot para din sa kanilang kaligtasan. Nagsagawa naman ang coastal cleanup ang Philippine Coast Guard at ilan pang mga volunteers sa Dolomite Beach sa Maynila. Sa gitna ito ng masamang epekto ng panahong naranasan sa Metro Manila at mga karatig lalawigan, dulot pa rin ng Bagyong Crising at habagat. Yan man, paliwanag po ng Philippine Coast Guard, regular talaga nila itong ginagawa, hindi lamang sa Metro Manila kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng bansa.
nabatid na tuwing araw ng Huwebes, Sabado at Huwebes at Sabado. Sarado sa publiko ang Dolomite Beach para naman sa maintenance activities. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Labing-anim na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Nagkaloob naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ng karagdagang 5 patient transport vehicles sa ilang unit ng militar at lokal na pamahalaan bilang tugon sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang serbisyong medikal sa mga liblib na lugar o yung mga tinatawag na mga high-risk area. Sa kabuuan, nakapamahagi ng PAGCOR ng 40 patient transport vehicles sa iba't ibang LGU, pampublikong ospital at mga frontline agencies. Kabilang sa mga bagong benepisyaryo ng donasyon ng Bayan ng Liliw sa Laguna, ang 7th Infantry Division ng Philippine Army, Light Reaction Regiment ng Port Magsaysay Army Station Hospital sa Nueva Ecija, kaya din ang headquarters ng Force Reconnaissance Group ng Philippine Marines sa Ternate, Cavite. Pinangunahan ni PAGCOR Chair at CEO Altenco ang turnover ceremony na ginanap sa PAGCOR Corporate Office. Binigyan din ni Chairman Tenco na mga donasyong ito ay bahagi ng ongoing commitment ng pamahalaan para mapalakas ang emergency response efforts lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad o sa panahong bawat segundo ay mahalaga upang makapagligtas ng buhay. Inaasahang makatutulong ang mga donasyong sasakyan sa pagpapabilis ng medical evacuation at transportasyon sa gitna ng operasyon ng militar, sakuna at iba pang emergency, partikular na sa mga liblib at saka yung mga tinatawag na conflict-prone area. Nagpasalamat naman si Lieutenant Colonel Arsen Boy de Guzman, Assistant Chief of Staff for Logistics ng 7th Infantry Division, sa tulong ng PAGCOR at binigyan din ang kahalagahan ng mga naturang sasakyang medikal tuwing may kalamidad at may rescue operation. Oy mga misis, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dali yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ang may araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Anbita mo ng Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you, buka ng Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mamigay muna tayo ng pera. Mahiwagang tunog. Ano tong item na hinahanap na, basta sabi ko sa inyo, isang item na hinahanap natin sa ating mahiwagang tunog na nagkakahalaga ng 11,000 ngayong araw na ito ay yung casing ho ng salamin. Ha? Ayan ha. Bigay baway na. Tapos ang prinsipyo ay isinisilid. Ano ang isinilid at saan isinilid? Ayan ang inyong huhulaan. Ha? Giveaway na yan ha. Isa na lang huhulaan nyo. Pag hindi pa naman naku, yung po na lang. Anniversary month kayo, kaya very generous tayo sa pagbibigay ng clue para mahulaan kagad ng ating mga suki. Ha? Baka naman umabot pa ito ng 100,000. Ang inyong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text sa empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. O klaro. Basta ang sagot ho ninyo ay yung isang item na hinahanap natin ay unang na-develop noong pang 14th century. Baka tagal na pala nito, ano ha? Sa Germany. Ayan, research yun na. 14th century, Germany, yung isang item na hinahanap natin sa ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today ha. Kunot nung ka ba kapag makapit, malikit at malupit ang mantsa, all you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test at chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS.
Dead on the spot ang isang municipal engineer habang nakaligtas ang tatlo niyang kasama matapos silang pagbabarilin sa bayan ng Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. Kinilala ang mga biktima na ang biktima ay nakilalang si Sayed Arif Malang, municipal engineer ng Sharif Saidona Mustafa. Sa ulan sakay ng kanyang Toyota Hilux pickup, pauwi na sa sentro ang biktima ng tambangan ng mga armadong kalalakihan na nakaabang sa isang bahagi ng highway sa barangay Timbangan sa naturang bayan. Nagtamo ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na naging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Samantala, mahigpit na ipinagutos ng Department of the Interior and Local Government sa lahat ng mga LGU na magpasa ng ordinansa hinggil sa mga magtatangkang mag-prank call sa National Emergency Hotline. Ayon kay Interior and Local Government Secretary June Vic Revilla, dapat lamang mapatawan ng parusang multa at pagkakakulong ang mga prank caller ng 911. Sa tala noong 2024, napag-alamang 60% o halos 12 milyong tawag ang natanggap ng 911 at ang mga ito ay mga prank calls lamang. Paliwanag Remulla, sa bagong bersyon ng 911 ay meron ng J-offense at J-data ang lahat ng tatawag sa system. Kaugnay nito, nagbabalang kalihim sa publiko na ang sinumang magtatangkang mag-prank call ay agad na matutukoy at madadakip sa loob lamang ng 5 minuto. Hala, lagot kayo. Maganda umaga, Pilipinas! Renewable energy na ang gagamitin sa mahigit 3,000 cell sites at ibang low energy utilization facilities ng telco at digital service providers na Globe sa Metro Manila at Region 4A. Sinimula ng Globe ang naturang hakbang, inaasahang matatapos naman sa 2028. Alinsunod dito sa net zero ambition ng kumpanya na maging kauna-unahang telco sa Pilipinas na gumamit ng 100% renewable energy sa pamamagitan ng retail aggregation program. Target ng Globe na maabot ang 42% reduction sa Scope 1 and 2 ng greenhouse emission, gayon din ang 25% reduction ng Scope 3 emission sa 2030. Kamakailan lamang kinilala naman ang naturang inisyatiba ng Globe sa GSMA Mobile Net Zero State of the Industry on Climate Action 2025 report. Aba, hindi siyempre magpapahuli naman ng SM. Pinaigting pa ng SM Investment Corporation ang commitment nito na mabawasan naman ang plastic waste sa lahat ng kanilang mga business units. Kaugnay nito, bumuo ang SM ng Working Group Committee na siyang magkukonbine at makikipag-dialogo sa lahat ng mga negosyo sa ilalim ng SM Group para talakayin ang mga gagawing hakbang. Alinsunod dito sa Extended Producer Responsibility Act of 2022 na nag-oobliga sa mga kumpanya na maging responsable sa pagtatapon ng mga plastic packaging sa kanilang mga produkto at magsulong ng waste management program. Bilang paunang hakbang, naglagay na ang SM Prime ng material recovery facilities at waste segregation systems sa lahat ng mall na hawak nito. High-value individual drug suspect arestado naman sa bypass operation sa Dagupan City. Masantos siya kawasan ni Chukamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38 Freddy. Masantos siya kamusan Kuyang Angel. Nasa kustodiya nga ng Dagupan City Police Station ang high-value individual drug suspect matapos makumpiska sa kanyang tahanan ng 6 na HL transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 65 gramo na may standard drug price na 442,000 pesos at isang bukas ng plastic sachet na may latak-latak pa ng shabu. Sa ulat ni Dagupan City Chief of Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit kasamang Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO at kanyang mga tauhan sa Special Drug Enforcement Unit nang magsilbi ng search warrant alas 8:45 ng gabi sa bahay ng suspect na isang high-value individual drug personality sa Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City nang halughugin ang tahanan ng suspect at dito na kumpiska ang mga illegal na droga at drug paraphernalias. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayong asunto ng suspect. Ito si Freddy Pajardo, RH38 nag-uulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas!
26 na makalipas ang alas 4, mahigit naman sa 50 medical at healthcare association sa bansa ang nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na lagdaan na bilang ganap na batas ang konektadong Pinoy Bill. Ayon kay Philippine Medical Association President Hector Santos, mahalaga ang nasabing panukala tungo sa pagkakaroon ng magandang connectivity at para na rin sa tinatawag na telemedicine. Kung hindi kasi niya ito may sasabatas, marami sa mga rural health units ang hindi makikita o makapagsusumite ng electronic record at makapagsasagawa ng mga kritikal na tungkulin sa pamamagitan ng telemedicine. Ito kasi anyang suliranin na hinaharap ng mga healthcare sector sa maraming mga komunidad sa bansa dulot ng poor connectivity. Una nang nagpahayag ng suporta ang Department of Information and Communication Technology sa nasabing panukala, habang ilan sa mga Philippine telco companies naman ang nananawagang ibito ito ng Pangulo sa pangambang maging banta ito sa cyber security. Naghain na rin ang formal na reklamo sa Professional Regulations Commission at Board of Medicine ang abogado at human rights advocate na si Lorenzo Erintaniada laban sa dalawang doktor na konektado sa Belkins Pharma Incorporated. Ito'y para kalampagin ang PRC na suspendihin o tanggalan ng lisensya sina Dr. Luis Raymond Go at Dr. Vivialine Berwin Flores. Kaugnay ito ng lumutang na impormasyon sa Senate investigation on 2024 hinggil sa manumalyang operasyon ng naturang kumpanya. May follow-up report si Boy Gonzalez sa RH29. Boy, good morning. Hiniling ng dating congressman at human rights advocate Lorenzo Tañada III sa Professional Regulation Commission o PRC na i-revoke o suspindihin ang medical license ng dalawang doktor na naugnay sa umano'y multi-level marketing MLM scheme ng Belkins Pharma. Isinampa ang reklamo laban kina Dr. Luisa Raymond Go at Dr. Bianli Berwin Flores na pawang mga cardiologist sa Philippine Heart Center. Inakusahan ni Tañada ang dalawang doktor dahil sa umano'y pagkakasangkot sa mga unethical practices kabilang ang pagkakakitaan at pagtutulak ng mga produkto ng Belkins sa mga pasyente kapalit ng mga komisyon, luxury perks at mga dividend ng investor. Sa reklamo, binanggit ang mga testimonya mula sa 2024 Senate inquiry sa mga di-umano'y MLM practices ng Belkins Pharma Incorporated. Bahagi umano ang ilang doktor ng isang sistema na ginawa makota sa pagbebenta ng mga medical prescription na inihalintulad sa isang pyramid scheme. Sinabi sa reklamo ang nabanggit na pag-ugali ay lumalabag sa mga batas kabilang ang Generic Act, ang Universal Healthcare Law, ang Philippine Pharmacy Act at ang Financial Product and Services Consumer Protection Act. Hiniling din ni Tañada sa PRC na maimbestigahan ang iba pang mga doktor na naugnay sa Belkins. Ito si Boy Gonzalez para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. 429. Inilansad naman ng Philippine Crop Insurance Corporation ang unang parametric insurance program na naglalayong mapabilis at na maging simple ang claim settlement ng mga magsasaka ng palay na naapektuhan ng matinding panahon. Isang bagong hakbang ng PCIC para pangasiwaan ang mga panganib sa sektor ng agrikultura. Sinabi ni PCIC President Joby Bernabe, ang pagbabago sa insurance model ay gumagamit ng remote sensing technologies na automatikong naglalabas ng payout base sa measurable condition tulad ng bilis ng hangin sa mga panahon ng bagyo. Sa halip na umasa na lamang sa field inspection na nakakakonsuma naman ng oras. Ayon kay Bernabe, ang inobasyong ito ay maghahatid ng mas mabilis at mas maraming claim settlement na hindi lamang magbibigyan ng proteksyon sa mga magsasaka sa panahon ng kalamidad, kundi upang mapalakas din ang katatagan at pagpapanatili ng sektor ng agrikultura sa mga darating pang panahon. Sa ilalim ng bagong sistema, ang makukolekta ng PCIC na data sa taniman ay gagamitin ng georeference at isasama sa satellite imagery upang ma-verify ang presensya ng pananim matapos ang pagtatanim. Ang data sa takbo ng panahon tulad ng daanan ng bagyo at lakas ng hangin ay gagamitin naman upang madetermina ang mga apektadong lugar. Sa sandaling umalis ng bagyo,
Kakalkulahin naman ng sistema ang kompensasyon sa loob ng 3 hanggang 5 araw gamit ang nailatag na damage at indemnity factors. Bagaling Pinuri naman ni Agriculture Secretary Francisco Tunaral Jr. ang inisyatiba ng PCIC at binigyan diin ang bagong sistema ay malaking kabawasan sa pagkalugi ng mga magsasaka at magpapabilis din ang pagbangon mula sa mga pagkaantalang dulot naman ng pamemorasyon ng sama ng panahon. Ang PCIC ay nasa ilalim ng Department of Agriculture. Nagkamit ito ng maraming tagumpay kabilang ang deployment ng PCIC Georeferencing System at Geographic Information System Training kasama ang Philippine Space Agency at Philippine Rice Research Institute o PhilRice. Lumagda naman sa Memorandum of Agreement ang Government Service Insurance System at ang Dragon Pay, isang leading payment solution provider, hinggil sa pagpapalawak ng digital payment channels ng ahensya. Ayon kay GSIS President at General Manager Vic Biloso, sumasalamin ito sa commitment ng GSIS na mabigyan ng mas magaan na karanasan ang mga GSIS member at mga pensioner. Sa bisa ng naturang MOA, bahagi na ang Dragon Pay ng lumalaking payment partners ng GSIS na kinabibilangan ng Bayad Center, M. Luilier, Maya, Union Bank of the Philippines at Land Bank. Tiniyak naman ni Biloso na patuloy ang innovation ng GSIS para makahanap ng mga bagong paraan sa paggamit ng teknolohiya upang mas maging maayos ang serbisyo nito sa publiko. 32 makalipas ang alas 4 ng umaga. Baka kayo may mga importanteng lakad, huwag kalimutan, meron ho tayong pwedeng bauning proteksyon laban po sa mikrobyo. Ang family alcohol ay may 2 formulation. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yan ho yung mabangong isopropyl alcohol. Ginagamit po yan ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Showbiz muna tayo. Si Daniel Padilla daw, deadma sa love life ng ex-girlfriend niyang si Catherine Bernardo. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Ba't mo naman nasabi yan, Morley? Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Deadma, as in, ayaw pag-usapan ni Daniel Padilla ang di umano'y bagong karelasyon ng dati niyang kasintahan na si Catherine Bernardo na si Mark Don Victor B. Alcara na mayor ng Lucena City. Well, base sa ating kaibigan na madalas nakasama nitong si Daniel ay hindi raw ginugusto ng naturang aktor na pag-usapan pa kung sino man ang nalilig sa dati niyang girlfriend. Masaya umano itong si Daniel Padilla sa naging resulta ng incognito na kung saan ay marami ang humanga sa aktor sa kanyang kakayahan bilang isang magaling na artista. Sa kabuuan, wala pa tayong naririnig na bagong kasintahan nitong si Daniel Padilla na matapos na sila ay maghiwalay ni Catherine Bernardo. Yan ang ating DZRH Showbiz Hatas News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Morley. Magandang umaga. Pinuri naman ng re-elected late Representative Ferdinand Martin Romualdez ang Philippine National Police sa ilalim ni General Nicolas Torre III at iba pang law enforcement agency sa mabilis na pag-aresto sa suspect. Kaugnay ng pagkakapas lang sa isang opisyal ng Kamara de Representantes, si Director Mauricio Mori Pulhin. Sinabi ni Speaker Romualdez na nagtapos ang speakership sa 19th Congress. Justice for Director Pulhin is finally within reach. Ayon kay Romualdez, isang abogado mula sa University of the Philippines at kasalukuyang Pangulo ng Philippine Constitution Association o PhilConsa, patunay ito na ang mga gumagawa ng karahasan ay hindi makatatakas, hahabulin ang batas saan man sila magtago. Kinumpirma ng Kamara nitong Martes ang pagkakaresto sa suspect ng pinagsanib na puwersa ng Quezon City Police District at Malabon Police. Ang narastong suspect ay si Chris Mark Mangarin Bayhonan.
may alias na Glenn Balbido Robredo. Itinuturong gunman sa pagbaslang kay Pulhin noong June 15 sa Don Jose High Subdivision sa Quezon City. Si Pulhin ay nagsilbing Chief of Staff ng House Committee on Ways and Means. 564 na mga barangay sa Cordillera nanganganib na tama ng landslide at mga pagbaha dahil naman sa naranasang tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy, na imbag na bigat. 564 na barangay sa Cordillera ang tinukoy ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR na posible magkaroon ng landslide at bahain mula Hulyo 16 hanggang 19 ng taong kasalukuyan. Ipinalabas ng MGB Cordillera ang paabiso bilang tugon sa paparating na sama ng panahon. Ayon sa MGB, batay sa pagtaya ng Pag-asa, si Krising ay tuluyan na naging ganap na tropical storm category kahapon at severe tropical storm category bago dadapo sa Hilagang Luzon ngayong araw. Dahil dito ilang mga barangay sa Cordillera Region ang patuloy na binabantayan, kabilang dito ang 210 barangay sa Abra, 79 sa Benguet, 78 sa Mountain Province, 72 sa Apayao, 50 sa Kalinga at 35 barangay sa Ifugao. Kaugnay nito, inabisuhan ng MGB lahat ng local government units at disaster risk reduction and management council sa lahat ng antas na maging mapagmatsyag at bantayan ang kanilang respektibong lugar para posibleng mapanganib na dulot ng landslides, pagbaha at flash floods. Pinapayuhan din ang mga mining companies na i-activate ang kanilang emergency response and preparedness teams at makipag-ugnayan sa mga lokal na gobyerno at komunidad sa pagpapatupad ng kanilang mga protocols para maibsan ang impact sa kapaligiran. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Romy Justiagina. Batay naman sa datos ng Pag-asa at ng Weather Specialist ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office, manipis lamang ang pagulan sa Kamaynilaan kaya wala pong nakikitang basehan para magkansela ng klase ngayong araw, July 18. Dahil dito tuloy ang pasok sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila. May pasok ang Maynila, ha? Yan po ay galing kay Attorney Eduardo Wardy Quintos, ang City Administrator ng Maynila. So ulitin na natin, ayon po kay Attorney Wardy Quintos ng Maynila, may pasok ha ngayong araw na ito o levels private and public sa lungsod ng Maynila. Maganda umaga, Pilipinas! Isang panukalang batas naman ang inihain ni Senator Bongo sa 20th Congress para sa total ban ng online gambling na nagdudulot ng masamang epekto sa lipunan. Layunin ng Senate Bill number 686 o ang Anti-Online Gambling Bill, ipatigil na ng tuluyan at ipatupad ang total ban sa online gambling o pagsusugal gamit ang internet at data connection. Sinabi ni Senator Go, mga mahihirap na Pilipino ang lubos na apektado ng online gambling dahil sa pag-iisip na isang solusyon sa kahirapan ng pagsusugal. Kung may isa sa batas, tuluyan ang ipagbabawal ang operasyon, distribution at advertisement o promotion ng online gambling sa bansa. Matatandaang naging co-author din si Senator Bongo ng Anti-Pogo Bill na naipasa na rin ng Kongreso. Ang problema rito, ang biktima po ng online gambling, itong mga mahihirap, pambili nyo na ng pagkain. Ang hirap po ng panahon ngayon, may personal opinion ay dapat po itigil po ito dahil kung magiging biktima po yung mga mahihirap nating kababayan, imbis na pambili ng pagkain, baon sa anak, ay nagagamit sa sugal, wag naman po sana. Maganda umaga, Pilipinas! Iginit naman ni Cagayan de Oro Congressman Lordan Juan na ang patuloy na pagtaas ng tiwala ng publiko kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa House of Representatives, gantin kay late Representative Ferdinand Martin Romualdez ay malinaw na patunay na nakikita ng publiko ang resulta ng kanilang pamumuno. Batay sa pinakahuling ulat ng Social Weather Station o SWS, umabot ng 48% ang nagsasabing may much trust sila kay Pangulong Marcos nitong Hunyo, mas mataas kumpara sa 38% noong Mayo. Tumaas din ang trust rating ni Speaker Romualdez na nagsilbing Speaker ng 19 Congress mula 26 umakyat ng 34. Samantala ang tiwala naman ng publiko sa buong Kamara de Representantes umakyat mula 34 noong Abril, naging 49% noong Mayo at tumangat sa 56%
57% itong Hunyo, ang pinakamataas sa nakalipas na taon. Ayon kay Congressman Suan, ang pagtaas ng tiwalang ito ay bunga ng matatag at disiplinado at malinaw na pamumuno ni Speaker Romualdez, gayon din na mahusay na ugnayan ng magkakahanay na mga layunin ng Kongreso at ng Malacanang. Naniniwala naman si La Union Representative Paulo Ortega de Pifa at Zamboanga Congressman Jay Conghun, kapwa miyembro ng Young Guns, na ang mga blockbuster na pagdinig noong 19th Congress, lalo na ang isinagawa ng Quad Committee, ang dahilan ng pagtaas ng tiwala ng publiko sa Kamara de Representantes sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Patay kasi sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na itala ng Kamara ang pinakamataas nitong trust rating sa kasaysayan noong Hunyo ng 2025 at ito po yung huling buwan ng 19th Congress. Ayon kay Congressman Ortega, ito ay tinatawag na good governance sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Romualdez at ibalik sa taong bayan ang reward sa pamamagitan ng mataas na trust rating dahil nakita nila ang integrity and action, not politics and excuses. Tinabi naman ni Conghun, mas naipakita sa publiko ang trabaho ng Kamara dahil sa mga pagdinig na umani ng milyon-milyong online views. Ayon nga sa SWS, tumaas ang tiwala ng publiko sa Kamara mula 34% noong Abril, naging 49% noong Mayo at umabot naman ng 57% noong Hunyo. Kadiwa ng Pangulo, isinagawa sa Tacloban City. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Isinagawa sa Tacloban City Police Office ang kadiwa ng Pangulo Program Katuwang si City Agriculturist Romelo Anadi nagbinta ng mga produkto direkta galing sa bukid ng mga magsasaka at doon sila nagbinta sa compound ng Tacloban PNP. Ito ang sinabi ng Tacloban City Police Office Chief City Community Affairs and Development Unit, Lieutenant Colonel Alan Camasin. Ayon kay Lieutenant Colonel Camasin na presko mas mura ang mga gulay, root crops, itlog at iba pang mga produkto agrikultura na hindi dumaan sa middleman. Kasabay din ito sa paglunsad ng Community Assistance, Safety and Support Network CASIN. Naglalayo na walang mangyaring krimen sa Tacloban, lalo na ang mga kidnapping na ang biktima ay mga foreigner at mga negosyante. Naglalayo ng programa na maprotektahan ang mga foreigner laban sa mga masasamang elemento sa pamamagitan ng mga hakbang ng PNP na matalungan ang Filipino-Chinese community. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay, 43, suman malabay ang alas 4 sa buntag. Okay, para sa mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas, sa mga seafarers natin, sa mga OFW na babalik ho ng Pilipinas, huwag daw magpasalubong na imported na tsokolate dahil meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay ipinagmamalaking brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ng Dr. Helen Tan, pinagmamalaki talaga ng mga taga-Quezon ang tangerine chocolate dahil ito'y 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, atin po sanang tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Aba, sa iba pang mga balita, 40 PDL nagtapos sa ALS program sa Bataan District Jail. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Patunay ng edukasyon ay susi sa pagbabago, kung saan matagumpay na nagtapos ang 40 person deprived of liberty PDL sa isinagawang 12 graduation, third moving up at first recognition ceremony ng Alternative Learning System ALS sa loob ng Bataan District Jail, Kamakalawa. Sa kabuuan, 6 ang nagtapos ng elementarya, 22 sa junior high school at 12 sa senior high school sa ilalim ng DepEd ALS program, katuwang ang Bureau of Jail Management and Penology BJMP. Pinangunahan ni Jail Chief Inspector Cliff Richard Torres, Acting District Jail Warden, ang pagbati sa mga panauhing pandagal
si Dr. Mylene Minimo, SDO ng Balanga. Dumalo rin ang mga kinatawan mula sa DepEd at BJMP na nagbigay inspirasyon sa mga nagsipagtapos. Nagpayag ng pasasalamat si Jail Superintendent Maria Lourdes Pasion, Regional Chief of the Directorial Staff sa DepEd para sa patuloy na suporta sa edukasyon ng mga PDL. Ang seremonyang ito ay simbolo ng matatag na paninindigan ng BJMP sa pagbibigay pag-asa at pangalawang pagkakataon sa pamamagitan ng edukasyon. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayo nga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Ay, magandang umaga po kay Evan Lang. Ma'am Evan Lang dyan po sa Las Vegas. Good morning. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. Buo ang suporta ni late First District Representative Martin Romualdez sa plano ng pamahalaan na bigyang pinansyal na tulong ang mga batang biktima naman ng mararahas na krimen. Iginit Romualdez na mahalagang matulungan ng gobyerno ang mga biktima ng karahasan upang matugunan ang mga bata na makabangon at muling makapagsimula. Tiniyak din ni Romualdez na isusulong niya sa Kongreso ang mahakbang para gawing bahagi ng batas at masigurong may sapat na pondo para sa pagpapatupad ng programa. Ayon kay Speaker Romualdez, sa mga batang biktima ng mga karahasan ay aming kinakatawan sa Kongreso. Kaya nararapat lamang na mabigyan sila ng sapat na suporta para sa kanilang magbangon at maghatid ng paghilom. Sa kasunduan, ang Department of Social Welfare and Development at ang Department of Justice tutulungan ng DSWD ang mga batang nasa kanilang pangangalaga upang makakuha ng tulong mula naman sa Victim Compensation Program ng DOJ. Maraming mas bata at bagitong miyembro ang Kamara de Representantes. Ito yung mga tinatawag na miyembro ng Hot Shots Block. Pero meron naman nakikitang potensyal ang mga ito. Nakikita ho sa mga hotshots na ito ay maghahatid na magandang performance ayon po kay Young Guns member na si La Union Representative Paulo Ortega. Nagpahayag si Ortega ng kumpiyansa sa kakayahan ng mga bagong mambabatas na magserbisyo sa publiko. Sabi ng kinatawan ng La Union, marami daw sa kanilang miyembro ng Young Guns ay mga pogi. Magagandang lalaki. Actually, mababait daw sila. No? Saka nai-engage talaga sila. Kabilang sa mga hotshots, sina Tingog Party List Representative Andrew Julian Romualdez, Negros Occidental Representative Javi Benitez, FPJ Panday Bayanihan Representative Brian Poe at Batangas Representative Brian Recto. At sabi nga po ni Congressman Ortega, marami pong plano ang mga ito individually. At kinausap na sila ng iba't ibang mga grupo upang maisulong ho ang kanilang mga layunin. Si Ortega ay isa sa mga miyembro ng Young Guns, ang mga bagitong mababatas ng 19th Congress na aktibong nakilahok naman sa pagdinig at madalas ding humaharap sa media. Kaya daw yung mga bagong miyembro naman ay tatawagin nilang hotshots. Si Yuel ba natin kasama doon? Hindi siya congressman kaya hindi pa siya kasama. Maganda umaga, Pilipinas! 49 makalipas ang 4:00, suportado naman ni La Union First District Representative Paulo Ortega ang pagbabalik ng Quad Committee ng Kamara sa 20th Congress upang may pagpatuloy ang mga hindi natapos na investigasyon at matugunan ang mga bagong isyu tungkol sa seguridad at karapatang pantao. Ayon kay Ortega, kailangan talaga ang Quad Committee 2.0 dahil sa daming issues na naglalabasan. Ang Quad Committee ay binubuo ng 4 na komite, yung Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accountability. Sa nakaraang kongreso, nagsagawa ng 15 pagdinig tungkol sa mga issue gaya ng illegal pogo, drugs, umano'y pang-aagaw ng lupa ng ilang mga dayuhan at mga extrajudicial killings na may kaugnayan sa kampanya laban sa illegal drugs ng nakalipas na administrasyon. Isa sa mga pangunahing panuhin sa mga naging pagdinig ng Quad Committee ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan malaki ang naging interes ng publiko sa mga pagdinig. Marami ang sumubaybay at marami ding mga nabunyag na mga bagong impormasyon. Maganda umaga, Pilipinas! Pinamo ni Congressman Paulo Ortega ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ilahad sa publiko
ang isang malinaw na cost-benefit analysis kung sinasabi nitong aabot ng milyon-milyong piso ang gagastusin ng gobyerno sa impeachment trial. At ayon po kay Ortega, dapat din talagang masagot ang mga nagtatanong kung gaano nga ba ang matitipid kung sakasakaling hindi ituloy ang impeachment. Ayon sa pahayag ni Ortega, miyembro ng Young Guns, kinakailangang maging malinaw ang accounting nito. Una na kasing sinabi ng bagong tagapagsalita ni BP Inday na si Attorney Ruth Castello, maswerte ang bansa kung haharangin ng Korte Suprema ang impeachment case na tinatawag niyang may depekto mula sa simula. Dahil niya ay makakaiwas ang gobyerno sa paggastos ng malaking halaga. Ito ay hindi naman sinangayunan ni Ortega at sinabi niyang hindi defective ang naturang kaso dahil ito ay batay sa kanilang mga ginawang pagdinig. Kaya sabi niya, normal lamang na sabihin daw yun ng spokesman ni BP Inday. Binigyan din pa ng kongresista na dapat isaalang-alang kung ang sinasabing gastusin sa impeachment ay mas malaki kumpara sa issue na umano'y maling paggamit ng confidential fund at intelligence fund na umabot ng 612.5 million pesos, halagang kinasasangkutan ng Office of the Vice President at Department of Education na pinamumunuan noon ni BP Inday. Magandang umaga, Pilipinas! Muli ring nagpahayag ang re-elected La Union representative na si Paulo Ortega na handa na ang prosecution panel ng House of Representatives sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at umaasa silang matutuloy ito sa August 4. Binigyan din Ortega na sumusunod ang Kamara sa nagiging kumpas ng Senado sa naturang usapin. Nauna ng tiniyak ng House Prosecution Panel ang kahandaan nitong ipresenta ang mga articles of impeachment na ipinasa sa Senado noong pang Pebrero ng taong kasalukuyan. Ginit ni Ortega na habang may inaasahang pagbabago, ang mahalaga ay magsimula na ang pagdinig. Nang tanungin tungkol sa pahayag ni BP Inday Sara na handa siyang humarap sa impeachment court, na nanatili si Ortega sa gitna, ngunit binigyan din na mahalaga ang kahandaan na magkabilang panig. Sinabi pa niya na meron ng sapat na panahon para makapaghanda ang Kongreso at ang kampo ni BP Inday. Magandang umaga, Pilipinas! Bagsak na spelling quiz result ng mga senior high school sa isang paaralan sa Northern Samar, ibinahagi sa social media ng mismong guro. Umani ito ng iba't ibang mga reaksyon. Pero yung mga empleyado ng DepEd, umalma. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayang, RH34. Jane, good morning. Umani naman ang iba't ibang reaksyon ang napost sa isang guro na kilala sa kanyang Facebook account na sinilbugsok sa resulta ng spelling quiz sa kanyang mga estudyante na nasa senior high school na. Makikitang bagsak ang mga ito sa spelling. Ayon sa nasabing guro, alarming ang sitwasyon gayong nasa senior high school na ang mga ito. Awat pagkadismay naman ang naramdaman ng ilan kung kaya't mas mainam daw ibalik muli ang spelling booklet at muling sanayin ng mga bata sa spelling simula pa lamang sa elementary na katulad ng pagtuturo ng mga nagdaang dekada. Ngunit may paalala naman ang isang abogado dito sa lalawigan ng Northern Samar na si Atty. Rondina sa mga guro na hindi tama i-post sa social media ang resulta o output ng mga estudyante kahit pa walang pangalan. Maaari daw itong magdulot ng pagkapahiya sa estudyante at magkaroon ng emotional impact. Sinangayunan naman ng ilang mga empleyado ng DepEd Northern Samar ang naging pahayag na nasabing abogado. Ngunit ayon sa nasabing guro, hindi pagpapahiya ang pag-post niya ng resulta ngunit upang magbigay kaalaman at magkaroon pa daw ng sama-samang pagsisikap na matuto ang nasabing mga bata. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thanks for more. Ayan, yan natututunan ho ni... Yan na natututunan. Di ba? Kasi nga ho, laging nagde-text. Kaya kung minsan, hindi na ho talaga. Alam ho ninyo ito ituro ho ninyo to sa inyong mga chikiting. Ano? Bago nyo ho sila bigyan ng allowance, bago nyo sila bigyan ng reward, o whatever na ibibigay po ninyo, i-require ho ninyo sila ng 3 word. Sa isang araw, require them to learn 3 new words. Hindi lang yung tatandaan nila yung spelling, kundi tatandaan yung origin, kung yan ba noun o pronoun, o yan po ba verb, di ba? At kung paano gagamitin sa sentence. Maniwala ho kayo. Pag yan ho natutunan ho ng bata, pagtungtong nito sa eskwela, kagaling mag-English, kagaling mag-compose ng sentence, di ba? At makatutulong po yan para mas maging efficient at mas maging confident siya sa pakikipagtalastasan sa kanyang mga kaklase at sa mga teacher sa wikang English.
Maganda umaga, Pilipinas! Get that? Hindi, pero totoo ho yun, ha? Tatlong words sa isang araw para mas matuto ho yung bata, mas mabilis na matuto, lalong-lalo na ho sa grammar. Napaka-importante ho. Patakin ho ninyo ito. Tapos gagalito tayo pag pinost na ganun ho yung klase ng spelling. Yan ho ang epekto ng pagiging text capital ng mundo. Ang Pilipinas ho ay texting capital ng buong mundo. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya ako man din, kuminsan nagdududa na ako doon sa mga spelling Di ba? Kaya, double check ho natin, ha? Ay, nako. 4 na minuto na lamang bago ho mag-alas 5 na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ulta bio. Ulta, hindi po ultra, ha? Ulta. U-L-T-A-B-I-O. Ayan, Ulta Bio. Ang Ulta Bio po ay postbiotic with Lactococcus lactestinin plasma. Galing po ito sa mahabang clinical trial o dumaan ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ulta Bio ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestinin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. Responsable po yan sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Ulta Bio. Pero ang Ulta Bio po talaga, ang objective ho nito ay makatulong sa inyo para ma-achieve ninyo ang magandang tulog, malabanan ang puyat, pagod at stress. Kung may mga concerns pa ho kayo tungkol ho sa mga benepisyo ng Ulta Bio, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. Ulitin natin, 0931-033-2871. Ang Ulta Bio po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero huwag natin kalimutan, ang Ulta Bio po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At kung ngayon pa ho kayo bibili, available po yan sa Southstar Drug, sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesca Drug at Curamed. Kung ngayon ho kayo bibili online, i-check nyo lamang, i-click nyo hula yung punta kayo sa ultabio.shop, tapos i-click ho ninyo yung QR code. Gamitin po ninyo yung code na QAngel, matik yan, 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Pagiging abogado ni Speaker Senate President Jesus Escudero, malaking advantage ngayong may impeachment trial ayon naman kay Senator JB Ejercito. Detalye na balita mula kay Raymond Edpa sa RH28. Raymond, good morning. Malaking kalamangan na isang abogado ang presiding officer ng Senado ngayon na may nakabinbin na impeachment case. Ito ang paniniwala ni Senador JB Ejercito na nagsabing nakuha na ni Senate President Jesus Escudero ang suporta ng mayorya ng mga senador para magpatuloy na Senate President sa 20th Congress. Sa pagtaya ni Ejercito ay hindi nabababa sa 18 ang lumagda sa resolution para siya ay suportahan. Paliwanag ng senador, malaking bagay na abogado mismo ang presiding officer ng Senado na siya ring magsisilbing impeachment court. Mas organisado ang magiging takbo ng impeachment proceedings sa kinakaharap na impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Katunggali ni Senate President Cheese ang nagbabalik Senado na si Senador Vicente Tito Soto III na suportado ng mga tinatawag na Veterans Bloc. Bagamat kulang umano ang suporta sa kanya ng mayorya, ay magkakaroon ng linaw ang lahat sa mangyayaring botohan sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress sa July 28 bago ang ika-4 na State of the Nation Address Usona ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, nagbabala ang Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC laban sa paggamit ng calabash o upo bilang panggamot umano ng kanser at iba pang mga seryosong karamdaman. Kasunod dito na maulat na natatanggap ng PITAC na ilang individual ang gumagamit ng bottled gourd o calabash bilang alternatibong gamot sa kanser, gout, arthritis, diabetes at hypertension. Ayon sa PITAC, walang clinical evidence o walang mga pag-aaral na nagpapatunay na totoong nakagagamot sa seryosong karamdaman ang upo. Bagamat meron ding mga pag-aaral na may mga benepisyo ito pero hindi pa nga lubos na napapatunayang may kinalaman ito sa treatment ng kanser. Ayan ha.
So again, napakahalaga po ng clinical trial. Bago ho ninyo subukan, kaya yan po food supplement, kaya yan po igamot, napakahalaga po na dumadaan yan sa human clinical trial. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5 na umaga. goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Oy, 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga sa mga suki natin nakatutok sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga suki natin dyan sa Davao, may buntag. Sa mga taga Negros, may ngaaga. Sa mga Turantada, sa mga taga Sugbo, may buntag. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Masantos siya kabasan at amin sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Diyos marahing aga sa ating pong mga kababayan dyan po sa Bicol. Pinuri naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang bagong insurance program ng Philippine Crop Insurance Corporation na naglalayong pabilisin ang proseso ng payout sa mga magsasakang apektado ng sama ng panahon. Ayon sa kalihim, ang inisyatibang ito ay makatutulong para sa mas mabilis na pag-recover ng mga magsasaka mula sa mga weather-related disruption. Sa bisa ng bagong inisyatiba ng PCIC, matitiyak ng hindi madedelay ang distribusyon ng insurance claim. Kaugnay nito, masisiguro rin na niyang hindi maantala ang matagal na produksyon ng palay ng mga magsasaka. Inaasahang mapapabilis din ang 10 araw mula sa dating 20 days ang pagpoproseso at release ng insurance claim ng mga magsasaka mula sa PCIC. Pangulong BBM nangako naman ang patuloy na pagtutok sa pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Committed si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalo pang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi ito ng Commander-in-Chief ng pangunahan ang Mid-Year Command Conference 2025 sa Camp Aguinaldo kahapon. Sumentro ang pulong sa mga ginagawa ng AFP para matugunan ang mga hamon sa panloob at panlabas ng seguridad. Nagkaroon rin ng review sa progreso ng mga operasyon at programa ng militar. Pinuri naman ng Pangulo ang sandatahang lakas sa naging papel nito sa maayos na pagdaraos ng midterm elections noong Mayo. Samantala, iprinisinta ng AFP kay Pangulong Marcos ang awiting Kanluran na tribute sa West Philippine Sea. Bagsisilbi daw ang kanta bilang panawagan sa mga Pilipino na maging makabayan, mapagmatsyag at nagkakaisa sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa rehiyon at para bigyang diin ang kahalagahan ng paninindigan sa soberenya ng bansa. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, kasama na natin si Brian Posadas ng Theoxis Health Venture. Sabi ko nga ho sa inyo, napakahalaga na iintindihan natin yung mga naglalabas ng mga balita tungkol po sa kalusugan. Gaya halimbawa, nito pong isang pahayag, actually nakita natin to sa social media, no? Clinical trial shows taking blood pressure medication at night improves nocturnal and daytime control. Ayan. Alamin ho natin sa mga talagang nag-aral ho sa gamot, ano ha? Isa ho sa mga kinikilala at nirerespetong membro ng Philippine Pharmacists Association, si Brian Posada. Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Yan, magandang umaga Kong Angel at sa mga tagapakinig at nanonood sa atin sa DCRH. So ano ba talagang oras dapat ang pag-take ng mga hypertension medicine? Yan. So, tama yun. No? May nakita tayo na study na ginawa no? sa Sichuan, China yan. No? So, ang tawag doon sa study, no? Yung Hygeal Chronotherapy Trial. So, doon sa trial na ginawa, ayon sa pag-aaral nila, lumalabas na mas maganda yung control ng blood pressure tuwing gabi pag iniinom yung maintenance medication sa gabi. Pero meron ding mga trials no na studies na ginawa sa United Kingdom, ang tawag doon yung time study,
tsaka sa Canada, yung BedMed study. Ang sinasabi naman doon, walang malaking kaibahan yung cardiovascular outcomes kung gabi or umaga iniinom. Pero maganda yung highlight dun sa nabanggit mo na chronotherapy trial, Kong Angel, for nocturnal hypertension. So bakit mahalaga na mapasok yung nocturnal hypertension? Kasi meron tayong tinatawag na nocturnal hypertension and non-dipping hypertension. So ano yun? Ideally, kapag umaga, no, pagkagising natin, tumataas yung BP natin or mataas yung BP natin kasi we're functioning gumagalaw tayo, nagkakaroon tayo ng mga interaction sa ibang tao. So normally, your blood pressure goes higher. And that's the reason. So yun yung reason kung bakit a lot of our doctors are also giving you your hypertensive medicines in the morning. Pero kung meron kang tinatawag na non-dipping hypertension, usually naman yung blood pressure mo bago ka matulog, bumababa yan ng around 10 to 20%. Bababa yung blood pressure mo. So pag tinawag mo na non-dipping, kahit gabi na, patulog ka na, or natutulog ka na, hindi bumababa yung blood pressure mo ng 10 to 20%. And there are multiple factors why that happens, no? Usually, merong mga challenge in other parts of your body, no? So, ang hindi pagbagsak ng blood pressure sa gabi, ibig sabihin, pwedeng magtaas yan ng risk ng stroke or heart attack habang natutulog ka. Ang nocturnal hypertension naman, for some people, kada natutulog sila, tsaka tumataas yung blood pressure nila. So, kung ano yung tama between morning or bedtime dosing, depende yan sa kondisyon ng pasyente na kailangan ina-analisa ng mga doktor natin. Kaya nga, di ba, meron mga ginagawang Holter test, Kong Angel, if you know that. May mga kinukuhang blood pressure 24 hours para makita sa anong oras usually mas mataas yung dugo mo para malaman natin anong oras ka dapat iinom. So, yung sinasabi sa chronotherapy trial ay advisable yung bedtime dosing na tinatawag. No? Pag meron kang nocturnal hypertension, tumataas ang presyon mo habang natutulog, hindi bumababa or wala kang meron kang non-dipping hypertension, meaning sa 24-hour BP monitoring mo, lumalabas sa gabi, hindi bumababa ng 10 to 20%. May obstructive sleep apnea. So ano yung may obstructive sleep apnea? Ito yung Kong Angel ng mga naghihilik. Marami tayong mga kababayan na ganyan, no? Yung naghihilik, hypertensive, tapos grabe maghilik. Yung parang humihinto yung paghinga. Di ba meron gano'n sabi lang, ang lalim ng tulog, pero ang totoo, meron siyang obstructive sleep apnea. So ako, gabi ako umiinom ng anti-hypertensive medicines ko. Kasi meron din ako sleep apnea. So pag natutulog ako, kaya minsan may bakas, may bakas siya. Meron akong CPAP machine para mawala yung hilik ko. Kasi pagka naghihilik ka, yung hangin hindi pumapasok sa loob ng katawan mo ng tama. So nagpa-pump yung heart mo para makarecover ka sa kakulangan ng oxygen sa katawan mo. So yon, pag meron ka obstructive sleep apnea or hindi sapat yung control ng blood pressure mo kahit may gamot ka na, ina-advise ng mga doktor yan na sige, magkaroon ka ng bedtime dosing. Otherwise, okay naman na you take it in the morning. Ang mahalaga dito, hindi pwedeng magpapalit-palit ka ng oras ng pag-inom ng gamot. Ganun. Yes. So, halimbawa, sinimulan natin yan. Halimbawa, Kong Angel, ang gamot natin sa hypertensive, usually yan, either OD yan or BID. No, once a day or twice a day. No? Isa sa umaga, isa sa gabi, or minsan madalas yan, isang beses isang araw, no? So kapag nasimulan mo yan ng kada alas 6 ng umaga, hindi ka pwedeng basta magpalit lang ng alas 6 ka na ng gabi bukas. It should always be 6 a.m. or 7 a.m. within that range. Bakit? Ang reason dyan kaya sinasabi ng doctor, compliance, no? So kung sinimulan mo siya ng gabi, kada gabi mo siya iinumin. Kung sinimulan mo siya ng umaga, kada umaga mo iinumin. Kasi ang mga gamot, may tinatawag tayong half-life. So ano yung half-life ng gamot? Ibig sabihin, at a certain point, bumababa na yan, nasa 50% na lang siya nung dami sa katawan mo. No? So ibig sabihin, kung 100 mg yan, ang half-life niya is 24 hours. Sa ika-24th hour mo, 50% na lang yan sa dugo mo.
So kaya ka nagkakaroon ng dosing, yung mga ganyan. So bawat isang gamot, iba-iba yung half-life niyan. May mga ibang mas tumatagal. Halimbawa, mga amlodipine, kaya yan usually once a day. No? But all the rest natin, usually mas maikse yung half-life natin. So yun yung reason kung bakit kinocompute yun kung ano yung dapat mong iinumin. So ang mas mahalaga dyan ay masunod mo kung ano yung nakareseta. Pag sinabing once a day, dapat tuloy-tuloy lagi yung oras natin. So, again, for conditions of nocturnal hypertension, non-dipping hypertension, or meron kang obstructive sleep apnea, then chronotherapy trial, tama siya, no? But generally speaking, pwede ka pa rin sa morning kung wala ka nung ganung kondisyon. Okay. So again, pagka may nababasa ho kayo na kung ano-ano sa social media, ano ha? Okay, di, nakwento sa inyo ng kapitbahay nyo, ano ha, na mas maganda ganito, kumonsulta muna kayo sa doktor, ha? Huwag magsa-self-medicate, ano ha? Sa gayon, hindi kayo madisgrasya. Baka mamaya, umiinom ka nga ng gamot sa umaga, ano ha? Nakwento, nabasa mo, pwede pa na, mas maganda pa na sa gabi. Iinumin mo sa gabi. O, titira ka na naman ng sarili mo lang. Ayan, madidisgrasya ka lalo, ano ha? Eto, baka may iba siyang kondisyon. Sir Brian, ito, matanong ko lang. Paano halimbawa, dapat mo maitake yan after breakfast o kaya sa umaga? Nakakalimutan mo. Ano? Pwede mo ba siyang inumin sa hapon? Sabihin mo, hahabol ako. Ang recommendation namin pagka ganyan, no, the earliest na ma-remember mo, inumin mo siya agad. Wag lang yung more than, halimbawa, ang lagi namin sasabi, malapit ka na sa next dosing mo, wag mo nang ihabol. Kasi minsan may mga tayong kababayan, parang, halimbawa, ang next dose ko alas 6. Halimbawa, alas 6 ng umaga ako iinom, alas 6 ng gabi yung next dose ko. Nakalimutan ko. Uminom ako bandang mga alas 4. At least makadalawa ko for the day. Ang next dose mo alas 6 You don't do that. You let that missed dose be missed na. Kasi masyado na siyang malapit for your next dose. Bakit, Kong Angel? Kasi nag-accumulate yan sa dugo natin. So, ibig sabihin, nagdo-double dosing ka na yan kasi masyado nang malapit dun sa oras. Pero halimbawa, alas 6 ng umaga, next dose mo alas 6 ng hapon, naalala mo siya ng alas 9, alas 10. Okay ba yun? Inumin mo siya kagad. Pero wag mo hayaang yung malapit na, usually half of your next dose, kasi nag-accumulate siya sa dugo. Mas makakasama. Papasok ka na malapit ka na sa overdosing, lalo na kung mataas yung dosing na iniinom mo. Pero di ba merong 50 mg, merong 100 mg. So medyo okay pa. Pero pag 100 mg, tapos malapit yung next dose mo, another 100, 200 ka na noon nasa dugo mo. That's not how it functions. It has to maintain a specific level in your blood. Meron ibang pilosopo na-miss ko. Baka magalit si Doc sa akin. Baka dahil hindi ako babalik sa kanya ganitong period para kunin ko yung yung medication ko pa naman. At sasabay ko na yung dalawa. Lalong bawal yun. Tumaas ka sa ideal dose mo. So, ibig sabihin, okay, para papaliwanag to na mas maganda. Okay, sa isang gamot, meron tayong tinatawag na toxic level tsaka ineffective dose. Para siyang ganyang range, Kong Angel. Dapat within this area ka, yung nasa range na to. So, pag dinoble mo yung inom mo, posible ka sumampa sa higher dose. Or yung pinakamataas. So, ibig sabihin, papasok ka sa toxic. Okay lang Posible maging toxic siya sa katawan mo. Pag hindi mo naman siya naiinom, bababa ka dito sa sa line na pangalawa sa baba, hindi siya mag-e-effect sa desire. So, dapat ng desired effect, nandito ka dapat sa gitna. Sabi naman ng iba. At maintain yun. So, ano yan, Kong Angel, medyo komplikado yung computation yan. Kasi, pag meron kang problema sa kidney, may problema ka sa liver, pwedeng iba yung half-life ng gamot mo o yung dami nung concentration ng gamot sa dugo mo. So maraming factor yan, hindi na-excrete kagad ng katawan mo. So, kino-compute yan ng mga doctors natin. And pwede rin nila pa-check sa pharmacist yan. But kailangan namin tanongin yon, kamusta yung mga creatinine clearance mo and all of these things kasi it has factor. So, sumunod tayo kay Doc. No? Wag basta wag basta humabol ng dose at wag basta mag-check sa mga yung mga ganyan. Tama naman yung trial, pero kasi may qualifier doon nocturnal hypertension. Hindi ba may itataboy ng ultrabayo yung mga toxins na yun na accumulate dahil sa pag-overdose mo?
Iba kasi yan kasi nasa ano yan, iba yung mekanismo niyan. No? May mga binding na tinatawag dyan sa dugo natin. But kasi si Ultabayo, no, for example, si Ultabayo doesn't have problem with that kasi it interacts with your gut. So, sa gut, dun siya ine-excrete. It's not excreted via your kidney. At hindi niya kailangang i-metabolize ng liver mo. So, yung magkaiba sila ng function at hindi siya yung parang pang-clearing ng mga chemicals na nasa katawan mo. It's really for your immune system. Okay. Kaya again, sabi ko nga sa inyo, kung gamot na hong pinag-uusapan, ano ha? Pinakamainam kumonsulta ho kayo sa inyo, doktor. Ha? Huwag tira ng tira. Huwag nyo hihiramin yung reseta ng kapitbahay nyo. Baka lalo kayong madisgrasya, no ha? Okay. So, teka mo nga pala, Sir Brian, para ho sa mga may hypertensive problem, anong take ng Ultabayo? It's the same. It's okay to be taken in the morning or in the afternoon. Again, it's an interaction with your immune system. Same lang siya even for hypertensive, for diabetic. And again, nire-recommend din natin siya. No? Lalo natin nire-recommend siya. Lalo na pag meron kang maintenance medication. Kasi usually, humihina yung immune system ng mga diabetiko, mga hypertensive. So you need support. Kaya nga mas mabilis nagkaroon ng infection yung mga may chronic. Kaya that's where Ultabayo helps them. Naku, tama-tama, nakikinig si Ma'am Chanel Dominguez ng Pag-asa. Ano? Laging puyat itong mga taga-Pag-asa. Siguro, pag ganitong panahon, dapat mapadalhan natin sila ng Ultabayo, Sir Brian. Para wala silang brain fog, Kong Angel. Yung iba kasi nagbe-brain fog. Yung biglang nawawala, hindi nila malalaman yung sabi nila. But that's effect of stress. Pagka puyat na puyat, ano ha? Sige, baka pwede natin padalhan ang mga taga-Pag-asa, Boss Brian, ha? Text mo lang sa akin. Ay, naku, tama. Sige. Thank you, Sir Brian. Maraming salamat. Magandang umaga. Thank you. Si Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures. Ayan, ha? Ang dami ko natutunan ngayon. Huwag niyong habulin. Kung halimbawa namintis niyo, kung ano man yung inom ho ninyong gamot regularly, huwag niyo nang habulin kung mintis na ho ninyo nang napakalapit ho sa period na dapat mo siyang tinitake. Si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel, at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay natin. So, update muna tayo dito sa binabantayan po natin bagyong Circusing. So, nag-intensify na ito into a tropical storm category at ito'y huling na mataan sa line 325 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pabugso na umaabot ng 80 kilometers per hour at ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. So ngayon, nagtaas na tayo ng tropical cyclone wind signal number 2 at dito ito sa Batanes, Cagayan, kasama ng Babuyan Islands, northern at eastern portion ng Isabela, Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra, Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman sa the rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, rest of Abra, Benguet, rest of Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, northern portion ng Aurora, northeastern portion ng Nueva Ecija, Polillo Islands, Camarines Norte, Catanduanes, at northeastern portion ng Camarines Sur. So sa ngayon po, itong si Bagyong Krising ay inaasahan natin yung possible pa rin yung landfall scenario niya over mainland Cagayan or Babuyan Islands at this afternoon ito or possible po ng evening. At possible na rin siyang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow afternoon. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, wala kang idineklarang gale warning? Ay, yun po pala. Sabi ngayon po, may taas na tayong gale warning po. Dito po ito sa may Batanes po. So, naasahan po natin, mataas din po yung mga pag-alin dito. Dulot na rin po, mataas na yung signal po nila. Sa Batanes lang? Opo, Batanes pa lamang po. Yung mga, ako sa bagay, bandang norte, up north naman yung yung bagyo. At saka po pala, Sir, hindi ko rin po pala nabanggit. So, matindi pa rin po yung epekto ng southwest monsoon or habagat dito sa bansa natin, lalo na sa western section ng ating bansa. So, sinaasahan po natin, may mga pag-ulan po tayo. Tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa Zambales, Bataan, Mimaropa, Negros Island Region at Western Visayas. Asahan din natin mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Zamboanga Peninsula, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at malalabing bahagi ng Central Luzon. Oo. Pero yung mga pag-ulan na yan, hindi naman, hindi magtutuloy-tuloy.
Sa ano po, dun sa una ko po nabanggit sa mga Sambales, Bataan yung... Ayan, tuloy-tuloy. Opo, tuloy-tuloy. Yun dito sa Metro Manila, Sa Metro Manila pa, occasional rains po. So may mga paminsan-minsan na bugso ng pag-ulan. okay, sige. Thank you, Ma'am Chanel. Magandang umaga. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Ayan, kaya sa mga kababayan natin na nag-aantabay pa ng deklarasyon ng suspension ng classes, doon ho sa may bandang norte, doon ho matinding nakaka-apekto ngayon ang bagyo. Pero dito sa Maynila, may ninatanggap na tayong impormasyon kanina na hindi nga po wala hong declaration ng suspension ng classes dahil naman Maynila, City of Manila, dahil nga naman mababa yung chance na may mga pagbahang dudulot ang mga pagulang nararamdaman natin. Galing yan kay Attorney Wardy Quintos. Ang Quezon City din ho, walang declaration ng suspension ng klase. At sa mga lakad ho natin ngayong araw nito, huwag kalimutang magbaon ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Aba, yun yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang boutique at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga sa mga suki nating mga komadrona na nakatutok sa atin tuwing umaga. Asek Cecil Bangcasantos, kumusta ka na ha? At saka kay Doña Clotilde El Medulan. Umaga, Pilipinas! Ang grupo po ni Sherwin Alparo, Rain or Shine, mamimigay ng pera. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si Sherwin ay nasa Barangay 4 Salud, Pasay City. Sandaling-sandali lamang, Sherwin. Babalikan kita makalipas lamang ang ilang hanap buhay. Maganda umaga, Pilipinas! Babati muna ako ng happy birthday. Happy birthday sa isa ho sa mga kinikilala ko at idol ko ito. Bata pa lang ako, pinakikinggan ko nito, pinanunood ko ho. Happy birthday, Jerry Baha. Ayan, Kuya Jerry, happy birthday. Yan, Sana nga ay marami ka pang blowout na maibigay. Ano bang blowout na maibigay? Sana nga ay marami ka pang maibigay na blessings sa ating mga kababayan. Si Jerry Baha ay nagdiriwang po ng kanyang birthday ngayong araw na ito. Happy birthday, Jerry. Batiin natin ang gusto, baka sakaling mag-blowout ito Jerry, happy birthday. Ayan. Uy, ka-birthday niya si Ma'am Bet ang show ko. Tita Bet, happy birthday. Happy birthday ho kay Ma'am Bet ang show ko ng ano nga yung grupo niyo? Democratic Socialist Women of the Philippines. Talagang sosyalista ito si Tita Bet. Ka-birthday niya rin si Dr. Jimmy Montoya. Ang director po naman ng Philippine Council for Health Research and Development. Doc Jimmy, happy birthday. Ayan, dami nagbe-birthday ngayon, Tapos birthday din ngayon ni Colonel Rodel Marcelo. Si Boss Rodel ay nagdiriwang din ang kanyang birthday ngayon. Ito yung poging may mister ni Sheila Galgana Marcelo. Yung ating chokara naman dyan po sa DCMM. Happy birthday. Birthday din ngayon ni Miss May Balye. May Balye Sinisa, Ate May. Happy birthday. At ka-birthday niya rin si Howie Severino. Oras sa buong kabuluhan, 25 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Nasa Barangay 4, Salud, Pasay City nga si Sherwin Alparo. May nahuli na kaagad. Sherwin, sino yung nahuli mo yan? Yes, Kuya Angel, magandang umaga. Dito nga sa Barangay 4 sa Salud Street. Nakapitbahay lamang ng DZRH. Nahuli natin na malakasang nakatutok sa kanyang cellphone sa pamagitan ng kanyang
At sa Facebook ka ba nanonood? Sa Facebook? Sa YouTube po. YouTube ang pinanonood ng pangalan mo? Ricardo po. Ricardo Jacinto. Sabi niya kanina, bata pa lang daw siya, napapakinggan niya na si Angelo Palmones. Ngayon, ilan pa ka na po? 53. 53, mga 50 pa mo na napapakinggan si Angelo Palmones. Mga 35 na po. Ayan naman. Sabi ko naman sa'yo, 35. Kasi nag-umpisa ako mag-broadcast, 15 eh. 15 plus 35, 40. Tama si Kuya. Ikaw talaga, Sherwin, oo. Ibang pares mo naman. Alam mo, ang napapanood niya siguro nung bata pa siya, yun din napapanood ko ng bata ko, yung nagdidiwang ng birthday natin ngayon, si Jerry Baha. Si Jerry Baha. Oh, yun yung idol natin nun eh. Oh. Aba, naka-search pa lang ako, Jerry Baha na yan eh. Oo. Silang dalawa ni Anthony Taberna. Ako nasa area si Jerry Baha. Oo. 1-por-2 pa lang dati yan eh. 2-por-2 na ngayon. Ano sabi mo kanina, bakit ba pinakitin niya na Desiree? Pajama po at saka sa mga gabi ng laging. Matatakotin pala si Kuya, no? Gabi po ng laging po, sir, at saka yung mga drama niyo. Basta lahat po ng ano niyo po, talagang pinapakinggan ko po yan. Talaga? At sino pa po dumaan sa pag-umaga? Si Nicole Yala, at saka yung katangkin mo po itong umaga. Sino ko? Sino ko? Hindi ka sa aircon mo. Na talaga sa atin dito. Hindi. Jerry Baha, saka sa Angelo Palmones. Ayun, o. Okay. Nagsiswitch siya AM/FM. Oo, magulo makinig to. Lumilipad-lipad. Dahil, paborito mo si Nicole Yala at si Christopher at si Angelo Palmones. Aba, ito yung mga henerasyon niya. Ito lang yung Uy, grabe ka. Idol ko yan si Nicole. Oo, kasi nasa college ako, pinakikinggan ko na si Ate Nicole. Oo, ako talagang subaybayan ko rin yung career niya si Nicole Yala. Mula nung magsimula siya mag-radyo noon, talaga nakatutok na ako sa kanya noon. Oo. Kaya naman, kung gusto mo si Angelo Palmones, ano maraka 1,000 pesos? Marami pong salamat, Sir Angelo. Walang anuman po. Happy birthday po. Happy birthday. Happy birthday ni Angelo. Jerry Baha. Si Jerry ang nagdiriwang ng kanyang birthday ngayon. Oo. Si Jerry Baha ay nasa, siguro mga idara niya ng mga 75, no? Ay, grabe ka. Wala naman. Sherwin, bawiin mo yan, Sherwin. Fake news yan, ha? Oo. 70 na si Jerry. Anong nangyayari ngayong umaga? Pero ito, meron ka pa dito 8 grocery. Maraming po salamat po sa Angelo. Ano po, lagi po kayo sa bayan po itong umaga. Ayan. Meron ka pang Deezer H na imbak na bigas. At dahil paulan ngayon, meron ka rin na Deezer H umbrella. Ella, yan. At meron ka pang Deezer H t-shirt, yan. Maraming pong salamat po sa tulong niyo sa akin. Salamat po. Hindi tulong yan yung pagmamahal mula sa Deezer H dahil ikaw palagi nakatutok sa Deezer H. Kaya naman meron kang mga regalo sa Deezer H. Ano masasabi mo? Ito yung second anniversary po, DCRH. Maraming pong salamat. Ako, maraming salamat din sa'yo. At sa mga laging mula na ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa Deezer H. Baka kayo na susunod nating winner sa Deezer H. Malacash promo. RH6, Sherwin Batal para DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Thank you. Tutok lang, tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Mas Malacash promo. Buti na lang kagigising pala ni Jerry Baha, no? Natutulog ito habang bumibiyahe ko. Hindi, baka bawiin yung breakfast ngayong umaga. Ikaw talaga, Sherwin. Wala pa namang 70 bata pa. Matanda lang siguro ng mga 2 years sa akin si Jerry. 2 years. Hindi ba payag yun, Amya? Lago tayo. Maganda umaga,
Pilipinas. Oy, sa mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas at doon sa nagbabalak magbigay ng regalo, tangerine chocolate ho, napakagandang regalo. Natulungan nyo na ho yung mga magsasaka natin, nakapagpasaya pa kayo ng tao. Tangerine chocolate, produkto po yan ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce sila ng dikalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global. Available yan sa 0919-095-5935. Yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa anin ng mga magsasaka, i-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas. Alam ba ninyo, nakakalungkot ha? Napag-iwanan na rin ho pala ang Pilipinas pagdating ho sa production ng saging. Ha? Dati po, ang Pilipinas nangunguna sa export ho ng saging, pero ngayon, tinalo na tayo ng Ecuador, lamang lang tayo ng konti sa Colombia. Pero ang mga nangunguna rin talaga sa rice production sa banana export ay ang India, China, Indonesia, Brazil at Ecuador. Lamang lang tayo ng konti sa Colombia, pero alam mo ba ninyo na marami na tayong mga kabundukan na sira dahil sa mga pagtananim ng saging. At ngayon napapabayaan, pagka nadali ng Banchita virus, pinababayaan na lang. Kaya nakalbo na yung gubat, bumagsak pa yung production natin ng saging. Kaya dapat ho talaga, tutukan din ho ito ng pamahalaan, lalong-lalo na yung pag-i-encroach, pag-i-encroach ng mga kumakalbo sa gubat para lamang gawing taniman ho ng saging. Pag-aralan ho natin, paano ho natin ipapanumbalik ang sigra ng ating pong mga gubat. Oras sa buong kapuluan, 41 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Sandali lang, Edwin Duque, showbiz muna tayo. Si Carla Abellana may hanash sa kanyang income tax. Ano yung hanash? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Kamakailan lang ay may hanash na itong actress na si Carla Abellana sa Prime Water na sinagot at ipinaliwanag naman ito ng naturang kumpanya. Ngayon naman ay sa BIR ang issue niya na kung saan ay nag-post siya sa kanyang social media account tungkol sa di umano'y korupsyon sa naturang ahensya. May post siya na ang unang linya nito ay "Welcome to the Philippines where corruption is." Ipinost niya ang chat or pag-uusap nila ng taong nag-aayos ng kanyang income tax, pero naayos na mayroong daw nag-aayos na mas mababa at mababayaran kung papayag ka sa kanilang terms na inaalok. Bahagi pa ng post ito na meron daw siyang kinausap at isang abogado na ang sabi niya, "That's how they do it there. They will type in the assessment for you to understand the numbers. Then they will type it in the systems after. I had my guy go to the accessories and they're aware of your tax declaration already. They gave an option to lower the price, meaning the value of your house, but they wanted to share 60% of the savings. Overall, you save 100,000 plus for the 2 years." At meron pa siya mga ipinost doon ng kanilang pag-uusap at ang explanation or computation doon sa tax na babayaran niya. Nag-react ang ilang mga netizens na mas mabuting linawin daw niya ito sa taong nag-aayos ng kanyang tax, at meron naman daw kasi mga ehensyang or mga taong nag-aayos na walang ganung mga hinihinging lagay. Samot-sari ang reaksyon at nagsasabing dalawa na raw ngayon ang inirereklamo ni Carla na kailangang imbestigahan. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yung palang ibig sabihin ng hanash. Buti na lang nandyan si Kuya Ray. I-check ko pa sana sa Google ano meaning ng hanash eh. Yun lang pala yun. Linggo nyo pala yun. Okay. Mamalengke nga muna tayo. Baka mahanginan tayo dito. Mahirap na. Yan, okay. Maganda umaga, Pilipinas. Nasa Bonifacio Market pa rin si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag Boyjel, maambong umaga. Inasahang bababa pa yung presyo ngayon ng manok maliban sa halos 20. Yung 20 pesos Boyjel,
yung ibinaba ng manok, nasa 290 mula sa 320 yung presyo ng manok dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. Yung live chicken, itong Chinese chicken, nasa 340 yung kilo. Halos bumaba rin, maging itong native chicken ko, Angel. 450 ang kilo. Nakaraan nung unang pasyalan natin dito mabibili mo ng 500. Ang sabi nito mga nagtitinda, nagdidepende. Kapag tag-ulan at wala ganong parating, gumagalaw yung presyo. Pero pag marami yung supply, ibinababa rin nila yung presyo ng kanilang bilihin. Sa presyo ng karne, nasa 383 Guijel. At itong pork chop, 380. Ang giniling, 380. Itong pataunahan naman ay 340 at 360 naman yung ulihan. Ang liempo bumaba rin ng halos 30 pesos, nasa 420. So malaking epekto kay Angel kapag marami supply, bumababa rin yung presyo ng kanilang bilihin. Tanging ang kambing ang nanatiling 500 habang 460 yung ulo at paa. Sa presyo ng isda, bagyaring bumaba ngayong araw, 140 yung malilit mula sa dating 160, 200 naman yung malalaki. Nung isang araw ay makakabili ka rito ng 240 hanggang 260, itong halos may isang kilo, isang pirasong bangos. Ang galunggong, bagyaring bumaba, 160 hanggang 260. Yung presyo naman ng yellow pin, 160 hanggang 240. Ang tilapia, 170 hanggang 100 hanggang 200. Itong Batangas, abang natiling bababa pa rin yung presyo ng tinadya galing na Bulacan. Dahil meron na rin 40 yung pinakamaliit at meron 60 at yung kalakihan ay 70 pesos bawat kilo. Wala pa rin paggalaw ba yung presyo ng mga gulay at lalo itong kamatis mabibili pa rin ng 50 hanggang 60. At yung dating presyo nito ay dahilan ng mga vendor din Angel, dahil tagulan, mabilis mabulok, kaya yung presyo ng mga gulay ay mataas pa rin sa ngayong panahon ng taga-ulan. Yung presyo ng itong presyo ng mga prutas, ayan, may mga bumaba rin yung saging, meron ng 50 bawat kilo at ang pinakamahal dito Angel, yung natondan ay 70. Ang lakatan, merong 60 at pinakamahal ito ay 80 pesos. So maraming supply saging kaya alas bumaba ng 10 piso bawat kilo. Sa presyo ng bigas, makakabili ka pa rin ng 46, 48. Merong 52, 62. Ang pinakamahal dun sa magandang klase ng bigas ay 70 pesos. Habang itong dinurado, 80 pesos. Meron ding 80 sa malagkit. Ang pinakamahal itong magandang klase ng malagkit ko Angel ay mabibili mo pa rin ng 100 pesos bawat kilo. Yan, Kuya Angel, ating price monitoring report mula pa rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan, Arizona. Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edwin. Umabot naman sa mahigit 2 milyong pasahero ang naserbisyohan ng libreng sakay program ng Office of the Vice President mula ng ilunsad ito noong Agosto ng 2022. Sa ulat ni OBP spokesperson Ruth Castello, may kabuang 2,025,275 ng mga pasahero ang naserbisyohan nito hanggang Hulyo at 30 ng taong kasalukuyan. Mas matasan niya ito kumpara noong 2024 na mahigit 1 milyong pasahero. Sa kasalukuyan, may 9 na bus at 7 ruta ang libreng sakay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nasa 180,000 pesos naman kada buwan bawat bus ang inilalaang pondo ng OBP para dito. Kasabay nito ang pagtiyak ng OBP na magpapatuloy ang programa hanggang sa huling araw ng termino ni BP Inday Sara. Lawak ng hazard ang bagyong Krising, umabot ng hanggang Mindanao ayon sa OCD. Detalye ng balita mula kay Edjel Parosa, RH52. Edjel, good morning. Kuya Angel, nagpapala ang Office of Civil Defense o OCD sa mga nakatira sa labas ng forecast track ng bagyong Krising na huwag magpakampante dahil sa lawak ng hazard dadala ng sama ng panahon. Ayon kay OCD spokesperson Jesse Castillo, ramdam hanggang sa Mindanao ang mga malalakas na pag-ulang epekto ng bagyong nagpapalakas din sa hanging habagat. Sa katunayan ay ulat na nga unang-una ang ilang pagbaha sa Cebu, sa Visayas. Bago pa man tuluyang lumapit ang mata ng Krising sa isla ng Luzon, itinaas na ng MDRMC ang red alert status nito na nangangahulugan ng tuloy-tuloy at agarang
emergency response. Katawang nga mga duty officer mula sa mga hensya ng gobyerno gaya ng AFP at PNP. Lumakas pa at ang tropical storm ang Christine na huling namatay sa silangan ng Isabela ngayong umaga. Posible itong mag-landfall sa nabanggit nila Lawigan kung hindi man ay sa northern part ng Cagayan mamayang gabi. Ito si Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miguel. 52 makalipas ang alas 5 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ang ultabayo ay postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial ha, hindi po mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat capsule ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoserine plasma. Kaya po napaka-potent nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Yan din po responsable ng pagtataboy ng matoksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo na nakatutulong po para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre pagka magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero huwag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available po ito sa Mercury Drug, Southstar Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At kung ngayon pa ho kayo bibili, kung gusto nyo ng 10% discount, ultabayo.shop, i-click po ninyo yung QR code at gamitin po ninyo yung code na Kuya Angel, matik yan, 10% discount. Happy birthday muna si San Miguel Security Group Retired Generals na sina Banji Ramos, Leon Apenas at Edgar Arevalo. At binabati din tayo ng belated happy 86 founding anniversary. Binabati din nila ng kanyang pangilang birthday ba talaga ni Jerry? Ba't nakalagay dito binabati ni General Charles Calima ng 57? Wala bang 57 si Jerry, 56. Hindi, matanda sa akin na isang taon si Jerry. 56 na, 55 lang ako eh. Di ba? Umaga, Pilipinas! 54 ang oras. 54 minutes makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas! Nagre-ready na daw po ang DSWD dahil po sa pamiminsalang gagawin ng Bagyong Krising. Detalye mo na kay Bal Gonzalez, RH5. Bal? Kuya Angela, abot na sa halos 16,000 pamilya o halos 70,000 individual ang nabigyan ng assistance ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 dahil sa naranasang epekto ng Bagyong Krising at Southwest Monsoon sa ilang lugar sa Western Visayas. Kabilang sa mga ito ay mga residente sa mga lungsod ng Iloilo at Bacolod at ilang pang mga bayan sa Iloilo, Antique at Capiz. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Domlao, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa iba pang lugar sa bansa na nakaranas ng epekto at nakaambang daanan ng bagyo upang masubaybayan ang sitwasyon at maihatid ang nararapat na tulong. Mahigit 3 milyong kahon ng family food packs ang nakapreposition na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patay sa report ng Pag-asa DOST as of 5 a.m. Malalakas na mga pag-ulan ang nararanasan ngayon sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Apayao at Ilocos Norte, Batanes at ilan pang mga probinsya sa Northern at Southern Luzon maging sa 5 pang lalawigan sa Bicol Region. Pagtitiyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na walang pamilyang magugutom sa gitna ng epekto ng Bagyong Krising. Ako si Bal Gonzalez, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Ay, Dr. Sani Mendoza, good morning po. Magandang umaga din kay Dr. Jessica D. Ambassador Harry Amping, good morning. At sa mga justices natin nakatuto ngayon, si Justice Energito, si Justice Max de Leon, si Justice Raul Villanueva, good morning ho sa inyo. Ilang mangingisda sa Laurel, Batangas na nanawagan ng agarang pagresolba sa kaso ng missing sa Bungero. Kung bakit alamin natin mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Ay, naputol si Giselle. Oo, sandali lamang. Talaga ho na, kasi naapekto na daw yung kanilang mga palaisdaan. Yung kanilang harvest na, yung benta pa na ng isda. Giselle? Good morning, Kuyang Angel. Nanawagan ng ilang mangingisda sa Laurel, Batangas ng agarang ng pagresolba ng kaso sa mga missing sa Bungero na di umano'y itinapon sa lawa ng Taala. Sa panayam ng media,
Sinabi ng ilang apektadong fisherfolk na labis na yung epekto niyan sa kanilang buhay at kabuhayan. Sana nila ay matapos na ang issue at ang isinasagawang search at retrieval operation sa lawa ng Taal. Mula kasi sa dating 1,500 na naiuuwing kita nila kada araw, nasa 200 hanggang 500 piso na lamang umano yan ngayon. Bukod kasi sa pambabarati, binabalik talagaan nila ng bumili ang isda kapag nalamang huli sa lawa ng Taal. Kaya naman rumarakit na raw sila sa ibang trabaho para malaman o para lamang maitawid ang pang-araw-araw na gastusin. Kasabay niyan yung apila ng maliliit na mamamalakaya sa mga mamimili, huwag mag-alangan sa kanilang huli dahil mismo ang DA at lokal na pamahalaan nila ang nagpapatunay na ligtas itong kainin. Pakinggan natin sila. Ano po, panawagan ko sana matapos na po yung issue na yan dahil po kami talagang malilit na mga isda po is nahihirapan po kami sa sitwasyon ngayon sa harap buhay namin. Gusto po namin matapos na yan. Ay, mas malala ngayon sa... Bakit po? Eh, tao na yung pinag-uusapan din na nakakon. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. And with that, papaalam na ho tayo. Happy weekend! Sa linggo ho, huwag nyo kalismutan ha. Radyo Henyo, linggo alas 4 ha. Makakasama natin si Dr. Ruby Cristobal ha. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Dr. Albert Einstein. And sabi niya, imagination is more important than knowledge. Pero huwag naman na imagine ha. Dapat mag-aaral din kayo. 2x2 at ACS Balita, susunod na makakasama natin ang birthday boy na si Don Jerry Baha. Ayan ha. Basta sabi ko nga ho sa inyo, elementary pa lang ako, sinusubaybayan ko na si Jerry. Wala pa sila, hindi pa sila tandem ni Jerry, ni Anthony ha. Idol ko na po yan. Maganda umaga, Pilipinas! ACS na umaga.